Ayon po sa latest na SWS survey, 51% na mga Pilipino ang gustong panagutin si former President Duterte sa mga patayan, sa mga killings, sa AG case, mga kababayan. Ibig sabihin, mas marami na po sa mga Pilipino ang may gusto na mapanagot si dating Pangulong Digong Duterte sa ICC, mga kababayan. At ang 25%, sila po ay yung hindi sumasang-ayon. So, kokonti lang po sila. Only 25%. Ang 14% ay undecided, mga kababayan. Ang 10% ay wala po silang opinion. Hindi sila interesado. So, pinapakita po ito, mga kababayan, tong survey po na ito. Pinapakita nito na mas marami sa mga Pilipino na may gusto na mabigyan ng hustisya ang mga EJK victims, mga kababayan, at panagutin si Digong Duterte. Yan po ang latest na survey. At ang very significant po dito at nakakaagaw po ng pansin ay ang Visayas at ang Mindanao. Sa Visayas, meron pong 62%. So yung buong Visayas po, 62% ang may gusto that the former president should be held accountable, mga kababayan. Napakalaki po. Dati-rati po. Bisaya, ito po yung isa sa mga stronghold ng mga Duterte. Ang Visayas. Dahil sinasabi nga po na galing po siya sa Cebu, ang kanyang pamilya. Now, ang Mindanao naman, malaki din po. Ang Mindanao, meron pong 48%. Halos kalahati po sa buong Mindanao. So, hindi lang hindi lang Davao or Surigao. Ito po ay the entirety of Mindanao. 48%. Almost half of Mindanaoans, base sa survey, ay may gustong mapanagot si Digong Duterte, mga kababayan. So, this is a very significant change, mga kababayan. Dahil dati-rati, ang mga lugar po na ito, Mindanao at saka Visayas, napakataas po ng kumbaga very popular, gustong-gusto ng mga tao si former President Digong dito. Pero ngayon, alam niyo, mga kababayan, na nagigising na po sila, namumulat na po sila, at gusto na po nilang mabigyan ng hustisya ang mga EJK victims at panagutin ang dating pangurot. At naniniwala po silang ito ay may malaking pananagutan sa batas. Yan po, mga kababayan. So, pinapakita po na wala na. Paubos ng paubos, pababa ng pababa ang mga supporters ng mga Duterte. Ito po ay mga significant locations, mga significant areas dahil ito po yung kanilang mga teritoryo, Visayas and Mindanao. Pero ngayon, mas marami na po ang may gustong panagutin ng dating Pangulo. Alam niyo po, mga kababayan, kung sa social media, nakikita ko na mas malakas ang puwersa ng mga DDS sa mga pagpapakalat ng mga fake news, sa mga pagsisisigaw. They're so loud. Mga kababayan, talagang nagtutulungan po sila na para depensahan itong dating Pangulo na gumawa po ng peking giyera kontra sa droga, nagpapatay sa more or less 30,000 na mga Filipinos. Alain mo, mga kababayan, dinidepensahan nila, pinagtatanggol nila yung isang taong
Sabihin na natin pumatay, although indirectly, dahil yun ang kanyang utos. And he claimed it. Siya po mismo ang nagsabi na utos ko yan. So ginamit niya po yung mga hepe ng PNP, sila Bato de la Rosa, Albayalde, sila Danao, etc. etc. Kaya mga kababayan, I'm glad na marami na po sa ating mga kababayan ang nagising at kanila pong kinukundi na itong patayan na nangyari that transpired during the time of the former president, mga kababayan. Kung nakikita po natin sa social media, abay, maingay po sila. Mas marami po sa kanila ang, kumbaga, organized po sila na pinapalabas po nila na sila po ang biktima. Nakikita mo po, sumisigaw sila, bring him home, nagmamarcha sila, etc. etc. Bumubuo po sila ng mga maliliit na grupo. Meron din pong medyo malaking grupo. Pero ang representation ng Filipinos, mas marami pa rin ang mga Filipinos around the world ang ayaw sa ginawa ni Digong Duterte. Majority of the Filipinos, ayaw po nila ang ginawa ng dating Pangulo. Ang pumatay, inutusan ng PNP para kitlin ang buhay ng nasa 30,000 pataas na wala pong due process, hindi po nabigyan. Mga kababayan, I know, kinakaawaan po nila, sabi nila, na matanda na isang kababayan na isinuko. Yan po yung mga narrative nila. Pero hindi na po nila inisip yung mga biktima ng mga EJKs. Kinalimutan na nila yung po mga kaawa-awa nating mga kababayan na namatayan. Mga anak na naiwan na wala po silang tatay, wala po silang nanay. Wala itong mga kababayan po natin ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung tatawagin ko po silang Pilipino. Pinapaboran pa po nila yung nag-udyok, nag-utos ng patayang ito. Alam niyo mga kababayan, iba na po. Parang yung pang taong mastermind, nagsabi, nag-utos ng pagpatay. Siya pa ngayon ang pinagtatanggol ng mga Pilipino, lalo na po yung mga OFWs. Although, sinabi ko nga po kanina na ito ay maliit lang na porsyento sa population ng buong Pilipinas. Mas marami pa rin ang mga taong nag-iisip na pabor para panagutin si Digong Duterte sa International Criminal Court. Yan po mga kababayan. Mas marami pa rin po tayo. Ako'y sumisigaw ng hustisya kasama ang mga EJK victims, yung mga pamilya po nila. Yan po ang ating pinaglalaban. It is very sad to see itong mga kababayan po natin na ang dinidepensahan po nila, pinagtatanggol ay yung gumawa pa ng mali. Mahirap pong tanggapin ito. Yung mga tao na gumawa pa ng mali, hindi tama, sila pa yung dinidepensahan at pinagtatanggol. Mga kababayan, this is not acceptable. Napakasimple lang. Tama ba yung pagpatay? Hindi. O bakit mo sinusuportahan? Bakit mo pinagtatanggol? Ang pagpatay ay masama sa law of the land, even sa batas ng Diyos. Bakit niyo sinusuportahan? Bagsak na ang mga Duterte at ang ating pong opinyon, alanganin po na maiiwi po yan na magkaroon ng temporary release. Hindi po mangyayari po yan para sa akin. Mahirap po yung kalagayan niya kahit bigyan mo po siya ng pinakamagaling na abogado sa buong mundo. May mga ebidensyang malalakas laban sa kanya.
Kaya mahirap po yan na makabalik pa or makalusot sa mga kasong ito. Kahit bigyan mo pa siya ng mga legal luminaries na manggagaling sa kahit sang sulok ng daigdig, para sa akin, hindi po yan magwawagi. Alright, so yan po. Now we'll do this quickly. At ang pangalawang pag-usapan po natin ay itong si Senador Bato de la Rosa. Na ngayon po, ang sabi niya, Bato vows not to submit himself to ICC. Nag-iba na po ang tono. Noon sinasabi niya, handa na ako magpa-aresto. Kung papayagan ako, I will take good care of the old man. Yan po ang sinasabi niya. Pero ngayon, bigla pong natakot, nag-change mind. Si Bato de la Rosa. Sabi niya po, hindi ako magpapahuli. Yan na po, nag-iba. Tumigas ang ulo ni Bato de la Rosa. Yan. Hindi magandang halimbawa. Dati kang PNP chief, ngayon, sinasabi mo na ayaw mong sumunod sa batas or you don't want to submit yourself sa batas. Anong klase kang PNP chief? Dati kang PNP chief. Hindi ka magandang ihemplo sa mga tao. Bato de la Rosa. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po, suportahan po natin ang tama at hindi ang mali. Maraming pong salamat sa iyong panunood. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang gabi, magandang umaga, wherever you may be. Mabuhay ka, Pilipino!